Ginugunita ngayon ng Iglesia ni Cristo kapanganakan ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang kinikilalang sugo ng Diyos sa mga huling araw at unang naging tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Felix, gaya ng tawag sa kanya, ang unang nangaral tungkol sa Iglesia ni Cristo. Bagamat ang Iglesia ay nagsimula sa abang kalagayan, subalit dahil sa makapangyarihang pamahalaan ng kapatid na Felix Manalo at sa tulong at patnubay ng Diyos, ay nakarating ito sa nakamamanghang paglaki at isang solidong religious organization. Si Ka-Felix ay isinilang noong 1886 sa Barrio Calzada sa Tipas, Taguig, na noon ay sakop pa ng lalawigan ng Rizal. Ang kanyang mga magulang ay sina Mariano Isagon at Bonifacia Manalo. Ang birthplace ni Ka-Felix sa Barrio Calzada ay ipinroklama bilang National Historical Landmark ng National Historical Commission of the Philippines noong Enero 6, 1986. Nilisan niya ang simbahang Katolika noong siya ay binatilyo na dahil sa mga natuklasang aral na hindi sumasang-ayon sa banal na kasulatan at nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang pangkating protestante. Taong 1904, nang pumasok siya sa seminaryo ng Methodist Episcopal Church at naging pastor din siya dito. Naging miyembro din siya ng Samahang Misyon Kristiyana at maging ng Iglesia Adventista. Unang ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo sa Punta Santa Ana, Manila, kung saan natatag ang unang lokal ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Opisyal na narehistro ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan noong Hulyo 27, 1914, kaalinsabay ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Mula sa iilang kaanib ng Iglesia ni Cristo sa unang lokal sa Punta Santa Ana, Maynila, mabilis na lumaganap ang Iglesia sa iba't ibang dako. Noong 1919, si Ka-Felix ay nagtungo sa Amerika at nag-aral siya sa pagpapakadulubhasa ng Biblia at para na rin pag-aralan ang iba't ibang relihiyon. Noong Marso 28, 1931, ay kinawaran siya ng Master of Biblioscience Honoris Causa ng non-sectarian na Genius Divinical College of Manila. Nakaranas ng matinding pagsubok at panggigipit ang Iglesia ni Cristo sa panahon ng World War II, lalo na sa Japanese Imperial Army. Pero hindi ito nakahadlang sa pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos ng digmaan, lalong dumami ang mga kaanib at lokal ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Nagsimula na ring magpatayo ng mga garang konkretong kapilya o gusaling sambahan. Pumanaw si Ka-Felix noong Abril 12, 1963 at iniwan sa Iglesia ni Cristo ang kanyang pamanang espiritual. Ang mahusay at makapangyarihang pamahala at mga makabuluhang aral na kanyang pinasimulan ay patuloy na nagdudulot ng inspirasyon at nagbibigay gabay sa milyong-milyong kaanib ngayon ng Iglesia ni Cristo, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pangangaral ng Ka-Felix at mga pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo ay itinampok sa historical biographical film na Felix Manalo, na nagkamit ng maraming Guinness World Records noong 2015. Mula pa noon hanggang ngayon, iisa ang layunin ng malalakas na pagkilos at aktibidad ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ito ay ang mabigyan ng kaluwalhatian at kapurihan ang dakila at makapangyarihang Diyos.